Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong budget na inaprubahan ng BICAM. Kasi po, mukhang may hindi magandang nangyari. Pero, meron naman isang bagay na tiyak kaaasaran ng ilang mga senador. Kumbaga, may mga disgruntled na senador na bakit ganito, meron namang iba na, oh! Ganon! O, di ba? Mukhang ano to? Mukhang matutuloy yata ang kudita nito mga kababayan after ito pirmahan ng Pangulo kasi balak po ng Pangulo ayon sa PCO na tentatively pipirmahan ng Pangulo itong 6.3 trillion pesos budget for 2025 sa December 20. Malamang after nito kagulo dito sa Senado. I'm just assuming Oo, because the way yun nangyari sa BICAM. Kasi talaga meron pong tuwang-tuwa dito. Oo, sabi ko sa inyo, Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang mga blessings. Ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating pong mga frontliners, and to all the teachers. At ako po ay muling nagpapasalamat ng marami sa lahat ng tumutulong, sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So mga kababayan, eto na nga po, mukhang nagka-agreehan na po sa BICAM na aprubahan yung hinihinging budget na 6.3 trillion pesos. No? Mukhang ano po mukhang contested ito. Kasi may mga insertions na mukhang pumayag naman itong Senado doon sa BICAM. Pero marami pong mga disgruntled na mga senador. Mamaya sasabihin natin kung sino sila. Pero may magandang balita po mga kababayan. No, eto po muna, no? Ano ang sabi ni Grace po, lalong-lalo na diyan sa budget ng walang hiyang, makapalang mukhang Vice Presidenteng si Sara Pusit Duterte. Kasi kung maalala nyo, umaasam-asam yung mga kakampi niyang senador, yung sabi nga ni Amy Marcos na meron kaming 12 o 11 na nagtaas na gusto naming taasan yung budget ni VP Pusit Duterte. Kaso daw, wala, inignore daw sila. Ano naman ang sabi ni Grace po? Nung nandun na sa plenary, lahat sila nag-agree sa budget Yung totality ng budget, nag-agree sila. So therefore, kung ano yung budget ni Pusit na nandoon, hindi na dinagdagan. Magkano? 733. Kaya yan ang sabi ng politiko. It's final. Sara Duterte's office to make do with 733 million budget for 2025. Hanggang dyan na lang po. Senator Grace po has defended the Senate move to adopt the House of Representatives 1.3 billion budget cut of the OBP for 2025 budget. This after the bicameral conference committee convened by both the House and the Senate approved a reconciled version of the proposed budget next year. Ayan po Poe said the Vice President Sara Duterte did not officially ask, the Senate to augment her approved 733 million budget, which already has a 6 million funding for social welfare programs. Yun naman pala, meron ka ng 600 million for social welfare programs, tapos nangihingi ka ng 1.3 billion pesos for more para sa iyong AICS like the DSWD program, sa DOH na parang mga pantulong sa mga parehong trabaho lang naman na inangkin mo sa DOH.
tapos meron ka pang 600. So in totality, meron kang almost 2 billion para sa iyong social welfare. Yan ba mandato mo? Dapat nga bawasan pa yan eh. Social welfare programs. Ano tawag nyo dyan? Ano tawag nyo dyan? Ha? Ayuda. O di ba galit na galit siya sa ayuda? Ang sabi niya, ang ayuda ay legal na pangsuhol. Legal na vote buying ang ayuda. O tapos mag-aayuda ka? Social welfare eh. Pagtulong. Eh ano bang ayuda? Pagtulong. O tingnan mo. Dapat tinanggalan nyo na ng 600. Ginawa nyo lang 133 million kasi yun lang yung kanyang operating cost. Diba? Grabe mga kababayan, no? Oh, na-vlog natin yan, yung isang pinost ni Coach Jarrett Pulido, si Coach J. Oh, may article sa ANC, sabi ni Sara Pusit, legal vote buying ang ayuda. Tapos mag-aayuda ka, meron ka pala diyang 600 million for funding for social welfare programs. Social welfare. O, di ba? Department of Social Welfare. DSWD, Social Welfare. Ano ginagawa ng DSWD? Ayuda. Social Welfare, ayuda. Tapos sasabihin niya, legal vote buying ang ayuda. Animal. Sinungaling. The OBP has initial proposed budget of 2.037 billion in the National Expenditure Program. Quote, siyempre, this is a collegial body. Lahat naman tayo meron tayong wishlist na gusto natin mapagbigyan. Pero sa huli, ang mananaig din yung mayorya, sabi ni Po. Even though the OBP budget was drastically cut from 2.037 billion to just 733 million, BP Duterte still has funding for her social welfare program. O inulit-ulit lang ni Po. Inisplik ako naman sa kanila na meron namang pagkakataon ng OBP na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede lang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko nung umpisa pa lang. Capacitated pa rin sila. O yun nga lang. Pero at least meron pa rin. Alangan namang mandato yan sa sa Constitution eh. Ang mandato lang yan ay tumunganga at mag-antay. Bayan nyo na lang siyang mag-binge watching ng Netflix or Amazon Prime or kung ano man, Disney Plus. No, yung designated survivor niya, ulit-ulitin niya yun. Pambihira, mga kababayan. Nakakahiya. Oh, tingnan lang natin yung ni Coach J, ni Coach Jarrett sa FB page niya. Manghihiram ulit tayo. Coach J, pahiram ulit nung nung sinare mo na yung sinabi ni Pusit na ayaw ko sa ayuda kasi legal yan. Legal na panuhol. O ayan po, tingnan ninyo. BP Duterte warns nag-warn siya against legal vote buying through ayuda. Putragis. Tingnan ninyo. Nung nasa Ifugao siya, di ba nag-ayuda? Sabi pa dyan, si BP Saray abala sa pagtatrabaho at namahagi. Ayaw sa ayuda tapos sa kanyang budget, meron pala siyang 600 million social welfare program. Animal na animal. Di ba sinong lolokohin mo? At tama naman si Grace po. Hindi siya nanghingi. Umalma lang siya. Ano yung reklamo niya? Maraming mawawalan na trabaho sa OBP satellite, 200. Ay, kasalanan mo yun. Ba't hindi ka kasi nakiusap? Ano sabi niya? I leave it to the discretion of the House kung magkano ang ibibigay sa akin. O si Congressman Adjong nanghihingi ng any correspondence para i-depensa yung budget niya. Wala. Tamilmil siya. O si Grace po, mga kababayan, nung umakyat na yan sa Senado, nanghihingi sila ng correspondence or anything from her through email, through phones. Wala po eh. Walang binigay, tamilmil, nagmalaki. Tapos nung nalaman niya, nung nagsalita na si Grace po, ayun, nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Hindi naman siya nagre-request. O sino may kasalanan? Diba? Masyado siyang mapagmataas. Kaya ang naapektuhan, yung mga trabahador niya.
Akala niya lahat mag-give in sa kanya. Pinakita lang ni Grace po, hoy, hindi ako nagtatrabaho para sa iyo ha. Hindi mo ako empleyado. Tatrabaho ako para sa taong bayan. I don't care kung BP ka o sino ka pa. Wala kang binigay sa amin, inignore mo kami, so namnamin mo yung balik sa'yo. Tawag dyan karma. O tapos isasang-alang-alang niya yung mga trabahador niya. Mawawalan daw sila ng trabaho, yung 200 daw ng mga trabahante sa mga OBP satellite. O buti nga sa'yo. O, di ba? Kapal kasi ng mukha mo eh. Masyado kang ma-pride. Di ba? Ang gusto niya lahat na lang, yuyuko sa gusto niya. Lahat na lang ng gusto niya ibibigay. Hoy, we are not your mom. We are not your parents. Ha? Stupida. Di ba? O, eto pa ang sabi ni Elizalde ko. Si Elizalde ko po ang chairman ng appropriation dyan sa House of Representatives. O, politiko, Saldico, funds removed from Sara Duterte's office went to vital government programs. So, ayun, sarap naman. House Committee on Appropriations Chairperson and ako Bicol Party List Representative Elizalde Go said the House of Representatives contingent to the Bicameral Conference Committee took into account the Senate's concerns regarding the reduced budget of the PUSIT. O, ayan. Sabi niya, we considered the Senate's concern. O, concerned daw sila kasi ang liit daw ng budget ni PUSIT. Wala na akong confidential fund. Paano na yung pang Disneyland namin? Saan bang Disneyland kayo pupunta? Sa Mars? Doon kayo kay Ate Beth M. Diyan sa Japan, oo, nandyan si Ate Beth M, oo. Particularly on the Office of the Vice President budget. Sabi ni Ko, we decided to maintain the 1.3 billion budget cut and not to further reduce the OBP's travel funds. Ay, dapat binawasan ninyo. Kasi hindi naman daw siya tatakas. Dapat binawasan nyo na. Di ba? Sabi niya, hindi naman ako magtatago o tatakas kung meron akong arrest warrant. O dapat binawasan nyo yung travel funds. Di ba? Miyu, bigyan nyo lang kay Miyu para naman makapagbakasyon siya sa Universal Studio. Ang pondong tinapyas, yung 1.3 billion, ay inilaan sa mga ahensya tulad ng DOH at DSWD na may mga subok, na programa tulad ng AICS at MAIFIP. Oy, the word subok. Subok na. Nang asar pa si Elizalde ko na may subok ng programa. Ano yung programa ni PUSIT dun sa 1.3 billion niya? Hindi pa subok yun eh. Baka mamaya malagyan na naman yung mga sobreng naiwan dun eh. Di ba? Ang dami nung sobre. Walang laman, lalo na ngayon, magki-Christmas. Di ba mga kababayan? Dan, lakas mang asar ni Elizalde ko. Subok ng programa. Uy, inaasar mo talaga si PUSIT. Babalikan ka ni PUSIT. Oo, magaling yan. Oo, magaling. Hindi papatalo yan si PUSIT. Oo, mga kababayan. No? Mamaya may papakita akong video sa inyo. So, yun po mga kababayan. No? Ang lakas mang asar ni Elizalde ko. Ko pointed out that OBP proposed programs such as financial and burial assistance overlap the programs of other government departments. Baka dahilan nga lang yan no? Yung financial and burial. Okay, Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin, the port. Sheila, whatever. Baka naman Sheila Go. Di ba? Pati si Sheila Go nadamay pa. Sabi ni Ko, duplication lamang ito ng mga programs ng national agencies. Hindi makatuwiran na magkakaroon ng hiwalay na social services ang OBP. Correct. Tama naman yan. The House Leader assured the public that these adjustments reflect the government's goal to maximize the impact of every peso. Oo nga naman, kaysa naman yung impact ng peso ninyo, yung impact ng inyong taxes, ay nailalagay lamang sa kamay ng OBP
na merong tauhang sila Chika at Nolasco. Saan nilalagay? Sa sobre! Bakit sa sobre? Kasi po, may namamasko. Hindi sila marunong magpatawad. O di ba? Doon po kayo magkaroling sa bahay ng nila OBP. O sa OBP mismo mangaroling kayo. Dami pera doon eh. Oo. Bagbag ng pera, sabi ni Acosta at ni Paharde. Cash. Oo. Mamasko kayo. Sabihin nyo, sa may bahay ng OBP namin, Merry Christmas, walang patawad. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng konting umento. Kung sakaling wala kayong sobre, pwede naman po kami ay may Gcash din. O diba? Ang bawat piso sa budget ay kailangan mapunta sa proyektong tunay na makakatulong. Said the senators also supported the allocation of 26 billion. Ayan pala yun. Ayan, wag na natin isama yung 26 billion muna, ha? Mamaya na yung 26 billion na yan, ha? He said the revised budget includes funding for dams and solar-powered fertigation systems, constructions, upgrading, and healthcare facilities and the solar home systems. Ang solar home system ay bahagi ng layunin nating maabot ang 100% electrification sa 2028. Diyan hindi po ako naniniwala diyan. Hanggat nasa pribado, mga gahaman, ang control ng ating electric, ng ating tubig, wala yan. Blackout pa rin yan, brownout pa rin yan, at tataas pa rin ang singil nila sa kuryente. Ito ngang Meralco every kilowatt hour daw tataas ng 0.10984 centavos per kilowatt. So kung gumagastos kayo ng 200 kilowatts per hour or more sa isang buwan, dadagdag kayo ng 20 pesos or more sa isang buwan sa bill ninyo. Ayan. For as low as 8 pesos per day, household can access it sufficient for life. Hindi ako maniwala dyan. Oo. Sige, dyan ako hindi ako naniniwala sa inyo, Elizalde ko. Huwag nyo kaming lokohin. Ngayon, Palawan, may malampaya, pero laging may brownout. May brownout advisory sila. Nakakahiya, no? Nagdi-drill ng gas, tapos laging brownout. Wala, pinaglaruan tayo ng mga power companies, mga kababayan. Oo, hanggat hindi binabalik sa kontrol ng gobyerno ang mga basic necessities natin like ng tubig, ng kuryente, yung dalawang yan Ha? Wala. Pati yung gasolina, magdidrill na daw si Pangulong Marcos diyan sa West Philippine Sea. Pero, ganun pa rin, taas pa rin ang presyo ng gas. Yung crudo. Di ba? Eto pa mga kababayan. Tuwang-tuwa dito ang mga nasa House of Representatives. Pero dito, asar talo si Amy Marcos. Remember, ito po yung tinanggal entirely ni Amy Marcos. Sabi niya, yes, Your Honor. Yes, Your Chair. I remove it entirely. Ano yon? Yung akap. Di ba may balitang ganyan? Pinagmamalaki niya. Ako at ako lang ang nagtanggal ng akap dyan. Yung akap. Yung ano ba yung ibig sabihin ng akap? Ayuda sa kapos ang kita program. Ayaw ni Amy Marcos kasi ang laki daw po niyan. 36 billion. Kasi iniisip ni Amy Marcos na ito daw po ay gagamitin ni Speaker para pangsuhol. Ang ganda ng layunin ng akap. Ang nakapag-isip niyan si Congressman Erwin Tulfo nung sabi niyang nasa DSWD pa. Kasi sabi niya, okay, may mga tulong, may 4P sa mga talagang walang trabaho, may AICS. Paano naman po yung mga nagtatrabaho naman, masisipag, pero below sa 18,000 ang sinasahod? Bakit yan sila bigyan ng one-time, pandagdag lang? Depende na sa paano sila mag-budget, di ba? Ayaw ni Amy Marcos kasi iniisip niya, programa to ng aking pinsan. Ayoko, gagamitin pang suhol. Yan. Ano nangyari? Tuwang-tuwa po si Speaker Martin. Tagumpay.
Hindi nagtagumpay yung pinsan niyang baba. Oo, yung defender ng Duterte. Talo po si Jaime Marcos. Iiyak na naman si Jaime Marcos. Oo, politiko. AKAP lives on. The Breakfast Club. Jaime Marcos, luhaan. Talo na naman na. Ano ba naman yan? Oo. Good luck na lang sa ano mo ha, re-election mo ha, Jaime Marcos ha. Bye bye love. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna die. Ayan si Jaime Marcos. O di kaya lonely. I'm Mrs. Lonely. Ay, tagumpay kay speaker. At sa mga masiservisyohan ng AKAP. Oo. AKAP lives on. 26 billion secured in 2025. No? Mga kababayan. Ayan. Sabi dito, Romualdez lauded the House Committee on Appropriation chaired by Ako Bicol Party List Saldico for successfully depending our budget proposals. Ang galing talaga ni Isaldico. Oy, Isaldico, inchik ka ha. Make sure na mapunta sa mga Pilipino yan. Nagpapasalamat tayo sa kapwa nating mga congressman at sa Senate na sinuportahan nila yung AKAP na maintain at naibalik kaya tuloy-tuloy ang programa ng AKAP para sa mahihirap. Iyon ang talagang hangarin nating lahat. Tulungan natin ang ating mga kababayan sa kahirapan ng inflation na mataas na bilihin. Pero hindi po yan nakikita ni Jaime Marcos. Iba po ang iniisip ni Jaime Marcos. Kukurakutin yan ni Speaker Martin para po pangsuhol niya sa mga yung boboto ng People's Initiative. Ay, sana mabago na nga lang yung Constitution. Dapat habaan na lang ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. until we find somebody who can replace him as President. Baka nandyan si Sandro Marcos, nandyan si Mayor Vico Soto. Di po ba? Tama, mali. O di kaya yung magagaling. O, si Speaker, kung gusto niya. Ha? Sino pa? Yung magagaling dyan, na mga mambabatas, yung mga young guns. O, di ba? Pwede. Ha? Ko said a total of 26 billion pesos was allocated for AKAP under the proposed 2025 national budget. When asked about claims that Senators wanted in AKAP, they said, well, we can have arrangements now with the Senate po. We're looking forward to that. We were supported by the Senate. So maraming salamat sa ating mga senator. Except kay Babalo. Dinagdag ko lang po yun. Now, sinasabi, gusto daw ng senator yung AKAP. Ayan po. Ha? Meron po. Ha? Nainggit po yung mga senador. Nainggit po. Anong sabi din sa politiko? Dami natin politiko, Elora. Nainggit sa House, Senator gets share of AKAP aid. Palakpakan! Meron palang AKAP aid, mga kababayan. Meron palang parte ang mga senator, except wag niyong bigyan si Jaime Marcos. Pag na-implement nyo na yung AKAP, so for 2025, sabihin nyo sa yung mga pagbibigyan na beneficiaries niyan. Nagtatrabaho yung mga yan eh. Wag nyo pong iboto si Jaime Marcos ha. Inayawan po niya yan. Itong AKAP ay hindi programa ni Jaime Marcos. Huwag niyo po siyang iboto. Ayaw din po ito ni Bato, ni Bongo. Si Tolentino, huwag niyo pong iboto yan. Makadutai yan. Philip Salvador, huwag po yan. Si Bondok, huwag po yan. Si Quiboloy, nako, huwag po yan. Ihaharas niya po ang inyong mga anak. Di ba? Ay, segue lang tayo mga kababayan. Pinanood ko si Sir Ivan kahapon, si JIL Review TV, may video siya, isang foreigner. Tinitreat ng lawsuit yung foreigner, yung American, tungkol sa video nilabas niya kay Quiboloy. Nako, nagalit yung foreigner. Sabi niya, dadamihan ko pa ang video kay Quiboloy. Akala nila matitreat nila yung mga tao dito. May freedom of speech dito. Sabi nga nung Amerikano, come over here, idemanda mo ako. Hindi na makapunta si Quiboloy dito. Mga gago! Balik tayo dito mga kababayan. Ha? Nainggit mga senador sa AKAP? Oo. Yung original pala kanina sabi ko, 36, mali pala. 39 billion.
Ang inapprove lang 26 billion. O sa 26 billion mga kababayan, ha? Ang ibibigay po sa HOR 21 billion. 5 million po para sa mga sa Senado. Yun po yung usapan, ha? Hindi na natin babasahin ito. Nag-ano lang tayo, nagsasummarize ng balita na yon. At least merong parte ang senador sa AKAP. Kahit paano makakatulong sila, 'di ba? Pero itsipera nyo yung mga dutae kasi ayaw nila eh. Kaya tagumpay. Speaker Martin for President? Ay, malalaman natin yan. Huwag nating pangunahan si Ninong. Ha? Ninong ulit. Mga asar tayo kay Baba. Oo. Now, dito tayo mga kababayan. Aasarin din natin lalo itong mga ibang senador na uminom ng lemonade ni Pusit. Oo. Yung lemonade mouth. Panoorin nyo yun. Ang ganda. No? Anong lemonade ang ininom ng mga ito? Yung mga Grambold. O, sabi dyan sa Manila Bulletin. Senate Grambold. Oo, nagreklamo, mama. Ba't di mo ako binili niyan? Tinabi ko naman sa'yo, ma. Nung Friday pa sa sahod ka, ba't di mo ako binili ng burger? Ba't ang binili mo Aloha? Ay, naku, nakakapraning. Nakakapraning, mga kababayan. Ha? Senators Grambold as Senate House ratify 2025 national budget. O, may mga nagreklamo po, mga kababayan. Dito na lang, basahin na lang natin tong mga nagreklamo. O mga uminom ng lemonade ni Pusit. Oo. The sour and the bitterness. Oo. Siguro ito, maling lemon ang binili. Oo. Imbis na lemon, akala nila kulay dilaw. Eh, ang laman pala, suha. Suha. Sa kamisan, ay, bakit akala ko ba suha? Eh, bakit lasang ampalaya? Di ba? O, sabi dito, unahin natin, si Subiri. Sabi niya, Subiri lamented the decision made by the members of the BICAM not to give the DSOT an increase in their budget. DOST has proposed 49.253 billion budget for next year. But only 28.772 billion was approved by the BICAM. O, ayan naman pala, no? Nahihiya daw si Subiri sa DOST. Ha? Patay. Having fought for a 700 to 800 million budget increase for them in Senate to provide them to acquire monitoring equipment which they lack. We could have lobbied for an increase in their budget. I'm just disappointed as the chairman of the subcommittee handling the budget of the DOST. Nahihiya daw siya. Wala mo na. Eh, ganun talaga eh, di ba? Si Coco Pimentel naman at si Risa Hontiveros, hindi po sila bumoto sa 2025 budget, no? Magbibigyan na lang daw sila ng explanation bakit hindi sila bumoto. At the same time, ine-emphasize na on the defunding o i-defund. Hindi babudgetan yung PhilHealth. Oh, yan laki naman budget, 'di ba? May surplus pa to, 90 billion ba 'yon? Hontiveros, Senator Joseph Ejercito and Christopher Bongo have also expressed their concern over the decision of the BICAM not to provide the subsidy for PhilHealth next year. Wag na, ang laki ng extra pondo niyan, bakit pa bibigyan ng subsidy, 'di ba? Go and Senator Bato de la Rosa were not on the Senate floor when the 2020. Wala naman pala kayo, 'di ba? Oh, yun po. Pati si Sherwin Gatchalian, nagre-reklamo kasi sabi niya, bakit daw yung 3 billion funding for pre-higher education and which was removed during the BICAM. Tinanggal po yung 3 billion pesos funding for pre-higher education. Ay, patay. O nga naman, bakit naman tinanggal? The Senate proposed funding for the DepEd and the Commission on Higher Education were also reduced by 12 billion and 30 billion respectively. Ay, patay na. Escudero acknowledged that while there is no perfect law, Congress did its job to choose which among the items in the 2025 national budget ought to be prioritized. Everything is important, but we need to decide and choose which should be. Oh. Ako, kung ito mang mga bilyong piso ito na binawas dito sa DepEd at CHED ay ipupunta sa militarization, so be it. Kung yan ay ipupunta para sa mga magsasaka at mangingisda at coconut planters, so be it.
wag lang nilang nanakawin. Kung nanakawin nila yan, diyan tayo magkakatalo-talo mga kababayan. So yan po, no? Hindi po talaga tinaasan, hindi dinagdagan ni Singkong Kusing ang budget ni Pusit. 733 lang. No? At marami pong mga senator ang nagrereklamo kasi yung kanilang mga sponsorship mukhang hindi na dinig. So ganun talaga. Sabi nga ni Escudero, there is no perfect law. But everything will be okay. It will be alright. At yung akap na tinanggal ni Aimee Marcos na pinagmamalaki niya pa na sabi niya, I completely erase it. O ngayon, binalik. 26 billion nga lang. 21 sa House, 5 million sa Senado. Kasi nainggit sila. Ibalik namin, pero reduce. Okay lang. At least meron. Diba? Kaysa naman, wala. Tulad nung kay Aimee Marcos. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.